bilang isang nandirito nasa ibang bansa at pinagmamasdan ng Pilipinas, ang may pinakamalaking epekto ho nito ka Edmar, yung mga kababayan ho natin, yung mga OFWs ho natin, yung mga Pilipino ho sa ibang bansa na deeply affected yung pagtingin at yung perception sa kanila kasi hindi naman ho din natin kayang kontrolin yung mga tao po. At higit po sa lahat, hindi lang po ito ka Edmar yung pagtingin. Yun din hong pagtingin ng ibang mga leader ng ibang mga bansa sa atin. Ano ho yung epekto nito ka Edmar? Maaring yung mga commitment, yung mga pledges dati, lalo po yung market outlook po patuloy hong humihina at nawawalan ng kumpiyansa ka Edmar yung mga mamumuhunan po dahil sa ganitong klasing sitwasyon na meron tayo. Tandaan ho natin, napaka-restrictive na nga po. Hindi po ganun ka okay na makipag-transact sa Pilipinas because of the many layers of bureaucracy. Tapos dadagdagan pa po nitong kontrobersyang ito. So, ang epekto ho nito, double whammy. Hindi lang po yung pagtingin sa atin, pero yung posibleng trabaho, investment na kung saan ko ako ho yung mamumuhunan, magdadalawang isip po talaga ako na mamuhunan dito. Beyond ho na hindi naman ho kasi question ka Edmar yung galing at husay ng mga Pilipino, pero bagkus yun hong kumpiyansa dun sa pamahalaan at yung kumpiyansa natin na mamuhunan po dito sa ating bansa. Sa lawak ng korupsyon na nangyayari ngayon dito sa ating bansa, sir, sa tingin po ninyo, saan po hahantong? Kasi meron pong mga kababayan natin, o meron ding mga former public officials galing sa gobyerno na nagsasabi na magkakaroon ng people power kapag hindi ito nasolusyonan ng kasalukuyang administrasyon, yung laganap na korupsyon sa ating bansa. Sa tingin po ba niyo, sir, doon papunta ang ating bansa? Alam nyo, sana po, Ka-Almar, no? Sana po, ah, pagdasal nating mabuti yung ating bansa natin ngayon sa kadahilan ng yung mekanismo sa paraan ng pagpapalit ng ating mga opisyal nandirito na naman tayo at dadalin na naman natin sa kalye at mananawagan tayo. So ito po ay katulad po na nabanggit ko dun sa mga nakalipas hong pagpupulong o interview ho na katulad po nitong sa atin ay ito po ay produkto ng ating sistema na kailangan ho natin ng major reform po talaga. Hanggat hindi ho natin ina-acknowledge na may problema ho sa ating sistema at magbago ho ng sistema, mas mahihirapan po tayo. Mas lalong magiging mabigat yung paghamon sa atin kasi wala hong mekanismo. At ang actually may mekanismo pero yung mekanismo sa paraan ng pagpapalit ng ating mga leader ng bansa dahil sa pangkasalukuyang sistema ay napakahirap. Ang paraan ng EDSA o mag people power movement na naman tayo ay extra constitutional. At ang pinakamalaking katanungan po diyan, napakaganda na tanong, saan lahat ito papunta? Ang tanong ko po na isusagot na tatanong ho dyan is, meron ho bang mapapanagot? At kung walang mapapanagot, at ito lang yung ulo na ibibigay ng mga mapapanagot, ano ang dapat gawin ng taong bayan? So yun ho yung tingin ko mahalagang dapat din ho nating bantayan. Sino yung mapapanagot? Magiging satisfied ba tayo dun sa mga taong dapat na isasabihin na ipapanagot? Kasi ngayon, ano po yung nangyayari, Ka-Almar? Una, nagtuturuan, sino-sino ba talaga? Pero alam nyo, nasa harapan na natin yung sagot eh. Kung gusto natin ng transparency, yun lamang pong mga record ng pinag-usapan at ng insertions doon sa Bicameral Conference Committee, ma-identify na po kaagad yun. Makikita kung sino ho yung mga nagpa-insert, ano ho yung mga nadagdagan na ahensya, at pwede ho nating ma-verify at ma-identify kung sino. Pero yun lamang pong sa Bicameral Conference na committee na report. Hanggang ngayon po, wala pa rin din po. Kasi kung talagang may transparency, dapat po na ilabas na po yun kaagad at madali ho siyang ma-identify. At ito ho yung tandaan natin lahat ho ng tumambang na problema sa flood control, tandaan ho natin, Bulacan First District pa lang ho yan. Paano mo na po yung malawakan, kung malawakan man, yung nangyayari na sa ating buong bansa at iba pang area na merong ganyang kahalintulad na modelo ng modus na ginagawa po
ng mga ibang tao diyan sa gobyerno. So, nakakalungkot mong isipin pero tip of the iceberg pa lang po 'yan. At tingin ko po nauubusan din tayo ng panahon sapagkat maaaring iba dahil nakita na ganyan, nakapaghanda na. At higit sa lahat, yun nga po, paano mapapanagot? Ano yung mekanismo para mapanagot itong mga taong ito? Prof, nabanggit mo si Admiral Elite ito na tip of the Ah, iceberg lang. Pero abot na hanggang international, pinag-uusapan na yung issue natin na ah, dito, no? May nag-viral pa nga yung isang kaanak ng isang TV host, dating atleta, na nagpapalit lang siya $300 lang ata yun. Tapos hindi kasi galing daw siya sa Pilipinas. So dahil nga sa issue ng korupsyon, mm. anong nakikita niyo po dito? Ito na ba yung pinaka-worst sa tingin niyo po? Kumbaga sa modern times, maliban doon kay sa tatay nitong presidente ngayon na talagang heavily talaga nakatatak na yung pangalan diktador, nagkamal sa pera ng bayan. Ito na ba yung pinaka-worst? Ako tingin ko po mukha siyang worse lalo because of the social media and advancement of technology because the information is relatively available, madaling kumalat kasi may iba't ibang social media platform. Pero alam niyo nakakalungkot yung epekto ho nito dun sa ating mga kababayan sa ibang bansa na nasasaktan din at nalulungkot din po sa mismong nangyayari po dito sa atin. Sa kanila ho ang may direktong epekto o impact ho nito eh. Gayon din, katulad ko, ako ho, meron hong kapatid din sa ibang bansa. Nalulungkot din ho siya sa nangyayari at minsan ho, alam niyo, bagamat ganun, nagkakaroon ngayon na nagsisingle out pa rin at hindi natin mawawala na madamay yung buong pagtingin sa atin dahil po sa nangyayari dito sa atin bansa. Pero naniniwala naman po ako na maaaring isolated cases din po ito kasi nakilala po nila ang Pilipino bilang ang mga Pilipino bilang mahusay, magaling, may malasakit sa trabaho. Pero siyempre po bilang isang nandirito nasa ibang bansa at pinagmamasdan ng Pilipinas, ang may pinakamalaking epekto ho nito ka Edmar, yung mga kababayan ho natin, yung mga OFWs ho natin, yung mga Pilipino ho sa ibang bansa na deeply affected yung pagtingin at yung perception sa kanila kasi hindi naman ho din natin kayang kontrolin yung mga tao po. At higit po sa lahat, hindi lang po ito ka Edmar yung pagtingin. Yun din hong pagtingin ng ibang mga leader ng ibang mga bansa sa atin. Ano ho yung epekto nito ka Edmar? Maaring yung mga commitment, yung mga pledges dati, lalo po yung market outlook po patuloy hong humihina at nawawalan ng kumpiyansa ka Edmar yung mga mamumuhunan po dahil sa ganitong klasing sitwasyon na meron tayo. Tandaan ho natin, napaka-restrictive na nga po. Hindi po ganun ka okay na makipag-transact sa Pilipinas because of the many layers of bureaucracy. Tapos dadagdagan pa po nitong kontrobersyang ito. So, ang epekto ho nito, double whammy. Hindi lang po yung pagtingin sa atin, pero yung posibleng trabaho, investment na kung saan ko ako ho yung mamumuhunan, magdadalawang isip po talaga ako na mamuhunan dito. Beyond ho na, hindi naman ho kasi question ka Edmar yung galing at husay ng mga Pilipino, pero bagkus yun hong kumpiyansa dun sa pamahalaan at yung kumpiyansa natin na mamuhunan po dito sa ating bansa. May report nga no ang Securities and Exchange Commission na merong at least 1.7 trillion pesos ang nawala sa Philippine stock market investor sa loob lamang po ng halos isang buwan o 3 linggo dahil nga dito sa issue ng maanumalyang flood control project pa lang yung pinag-uusapan natin dito, and for sure marami tayong mga infrastructure na maaring same din ang kanilang modus, no, kagaya nitong sa flood control project. So apektado na talaga tayo maging sa ating trade, prof. Tama po at patuloy po yan na makikita natin din lalo na sa paghina ho ng ating piso. Lalo na po yung kumpiyansa nung ibang mga bansa po na
nais na kahit po gusto natin magkaroon o pasukin ang bilateral agreement sa kanila pagdating sa usapin ng ekonomiya at trade. Pero paano ho natin ito magagawa kung ang tingin or perception pa lang po hindi natin naaayos yung mismong bahay o sarili ho nating nasasakupan na ganito po yung perception dahil hindi ho natin natugunan at hindi ho natin nabigyan ng hustisya yung taong bayan sa maanumalyang proyektong pong ito. Hindi lang ho yan, idagdag ko ho ka Edmar, yun din ho yung mga official development assistance sa atin ho na kung saan yung kumpiyansa na napapahiram tayo ng mga bansang kaalyado natin dahil po nag-commit sila dahil nais nilang makatulong. So, katulad ho niyan, paano ho natin mabibigyan ng hustisya na at masasabing kumpiyansa pa rin din tayo at meron tayong mekanismo na mapanagot? Hanggang ngayon, wala pa rin din pong napapanagot. Opo, at nabanggit nyo kanina, ang ngayon kasi, pag nagkaroon ng kontrobersya, madaling pagchismisan sa social media. Unlike dati, ang available lang, telebisyon, radyo, at dyaryo. No? So kumbaga nakokontrol din minsan ang paglalabas po ng mga information. Now ngayon po, nakikita nyo po ba dahil maraming mga nagkokomento na merong mga paglilihis, hindi na direkta, may mga pinagtatakpan. Sa tingin nyo po, kaya pa bang pagtakpan sa pamamagitan ng mga genius sa pag-twist nitong mga ganap ngayon? Alam natin, merong mga ganyan, merong mga taga-control ng epekto nito para sa kanilang mismong mga amo na nalalagay sa alanganin yung kanilang mga pangalan. Sa tingin nyo po, kaya itong matwist, matabunan, or dahil din sa information, mas madaling makatimbang ngayon ang taong bayan, madaling makapag-isip na sinusubukan, may pinagtatakpan na ito, Prof. Alam niyo po, kasama ang ka-Edmar, no, ang pinaka-importante yung pagtingin dito alam niyo magagaling at mahuhusay na po mag-isip. Mahuhusay po mag-isip ang mga Pilipino. Critical po mag-isip ang mga Pilipino. Ang isa hong kagandahan po ngayon ay wala na pong may kontrolado ng source of information. Marami na pong impormasyon na mapagkukunan. Ang labanan po ngayon ka Edmar ay ang paanong naratibo na kung paano isusubo itong mga impormasyon na ito. Kaya dapat po ka Edmar, lalo ho tayo mas maging critical. Yung panawagan natin sa ating taong bayan, mas maging critical, mas maging mapanuri. Tignan din natin yung mga taong nagsasalita at nagsishare nitong mga information na nasa harapan natin. Credible ba sila? Ano yung pinagkunan nilang impormasyon? O baka naman, lalo na ngayon, may mga deepfake na rin din na tinatawag. Natitwist na rin din yung mga bagay-bagay na impormasyon. May dalawang klaseng impormasyon na dapat nating tignan. Yun nga yung misinformation tsaka disinformation. Pero meron pang isang klase ng impormasyon na kailangan tayong mas maging critical. Anong klase yun, ka Edmar? Yung tinatawag nating malinformation. Totoo o tama yung impormasyon, pero ito ay inaangguluhan kasi gusto mong magkaroon ng ibang resulta at maimpluwensyahan yung public perception. So itong parehong klaseng type ng informasyon na to ay nakakatakot dahil yan labanan ng narrative katulad nung lagi kong sinasabi. So kung hindi informed at hindi educated at well-informed ang taong bayan, madaling masisway dito sa mga misinformation, disinformation at malinformation na to. Kaya maganda yung pagiging critical. Bakit? Ipagbabangga mo yung dalawang konsepto na sinabi ng ganitong tao, sinasabi din ng ganitong tao, tapos hayaang mag-isip ang taong bayan. Now, to answer your question, kung maikukubli pa ba, alam nyo, pagdating dito kay Edmar sa sitwasyon, ang Diyos may laging paraan yan na kahit wala kang gawin, lalabas at lalabas yung katotohanan na tunay na ang katotohanan para sa nagsasabi talaga at humihiling ng totoo. So, minsan kahit nasabihin mong magawa ng naratibo, minsan Diyos na yung gumagawa ng paraan ka Edmar.